Ito si Sir Mads. Hello, sir. Morning po. Umaga po. Doc. Ay, sir. Morning. Alinis, sir, ah. Alinis ng farm, no? Every 2 weeks po. Grass cutter. Yan, pakilala natin si Doc Carl Marx Quiazon, ang director ng CLSU Freshwater Aquaculture Center. Ayan. Ang specialty, syempre, ng Freshwater Aquaculture Center ay tilapia. Yes, sir. Sa amin, ang pinaka-banner commodity namin as tilapia. Pero generally, nakafocus kami sa mga freshwater species. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Yes, sir. Meron po tayong tour. Ito po yung pinaraffle natin sa Agribusiness Connect. It is called the Thai Farm and Garden Tour. But this time, we're going to focus on agritourism, high-value crops, and value-adding. Gagawin po ito sa Nakhon Ratchasima or yung tinatawag nila sa Thailand na Korat. November 26 to 29 na po. Kung nag-iisip pa lang sila na magsimula ng farming, ito po yung pwede nilang tingnan kasi hindi required na may malaking lupa. Tapos maganda yung sinabi mo, Ma'am Sel, na it must be high value para hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kaya importante na magkasunod yung agritourism, sir. Yun yung actually gusto namin talaga ma-promote, sir, na papasok ka na rin lang sa farming. Sama mo na to. Okay, Ma'am Sel. Sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand and sa ibang countries pa, no, na maganda yung agritourism nila. Ano ba ang kulang sa atin? Yun po, exposure siguro. Kaya benchmarking yung isa sa mga objectives natin. Okay, so this is how they do it. And we want you to see. And we learn from them. We have very limited slots na lang po. So, pero open pa po siya. Hanapin nyo lang po ang aming Facebook page, Inspired Learning Tours, and send us a message. At andito tayo kasi in celebration pa rin ng Tilapia Fiesta, no, na ginagawa dito sa Pampanga, sir. Yes, yung ginanap kahapon na Tilapia Fiesta, na kung saan dinaluhan ng iba't ibang mga stakeholders. At ito ay activity na pinangungunahan ng DOST Picard. Tama, sir? Yes. Ayan. Sir, ano po ba ang highlight ng fiesta kahapon? Actually, yung highlight ng fiesta kahapon, ever since 3 days sir yan, ano? May mga information na binahaging ating mga resource person regarding sa status ng tilapia, mga challenges, issues, concern, and then yung mga technology pitch, mga developed technology na makakatulong sa ating tilapia industry, Techno Forum na kung saan pinakita doon o present doon ng iba't ibang mga technology na pwede na ma-adapt ng ating mga industry partner. Ano sir yung mga magagandang mga mga technology na na-mention? Well, isa ako sa mga speaker doon. Okay. Hindi ko na sasabi pinakamaganda akin, pero mas alam ko kasi sa akin. Katulad na sinabi during first day ng aming presidente, which is ang ating mga research work ay dapat hindi lang pang laboratorio, hindi lang pang shelves. It should reach the farmer. Kasi ganun din ang aking vision na kung saan pag magpo-propose tayo ng research, magkakandak tayo ng research, we really have to think yung magiging significance. Kaya dapat, kung nga sa kanila, pag magpo-propose kayo ng research, kailangan yung industry need. So, yon. So, sa ngayon, itong pinesent ko kahapon is mainly isang malaking proyekto na pinondohan ng DOST at ito yung maibahagi sa ating mga tilapia farmer ang magandang quality ng breed. Kasi ang isang nakitang problema during stakeholders meeting, isa sa malaking problema dyan is yung quality breed, quality fingerlings. Dahil maganda man ang feeds mo, maganda man ang tubig mo, lahat maganda, pero pagka sa similya ay pangit, sasablay ka. So, kaya yon
ang CLSU ngayon ay nag-upscale ng operation to produce different lot of breeders na kung saan may pamamahagi natin ito sa ating mga accredited hatchery operators. Ano po ang tawag doon sa breed ninyo, sir? Sa Yes, FAC? yes. Ang breed namin sa Central Luzon State University ay tinatawag na Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia. Okay. Yung in short, FAST. Fast yung strain. pala yung ibig sabihin ng Yung fast. Okay. Previously, ang alam na dito sa Pampanga, kasi dito namin unang inintroduce yan, is yung IDRC. Ang IDRC kasi ito yung funding agency from Canada. Kaya lang, noong 2010, pinalitan na namin ito para may brand. Actually, natapos sir ang project from 1986 to 1990. So, around nearly a decade lang. Kaya matagal na rin namin ginagamit IDRC. Pero by 2010, pinalitan na namin ng FAST para at least yung brand na ng CLSU ang nandoon. Oh, I see. Ano ba ang status ng tilapia industry? Okay. Sa ating based sir sa statistics coming from BIFAR, 2022, Yes, ang fingerling requirement ng buong Pilipinas is 2.1 billion. Billion? Oo, that year. Okay? Per annum, sir? Yes, oo. Nung nag-analyze sila. And then, out of those, that 2.1 billion, ang kaya lang masupply ng BIFAR, marami mga regional or provincial stations sila, is only around 200 million. Oh, grabe naman. Ang 200 million. So, malayo. So, meron pang 1.9 billion from private. Now, the question the is... private sector. Yes. Okay. From this private sector, ang tanong, sino sa mga to ang merong quality fingerlings? Okay. So, yon. So, dahil during stakeholders meeting, talagang ang problema is yung quality fingerlings. Dahil 200 million lang ang magandang breed coming from the BIFAR. So, yung iba mang private doon, hindi naman lahat yon ay kaya mag-import ng breed from other country or produce ang sarili nila. Yes, o kaya iba kumukuha lang kung saan. Or yung anak nung kanilang unang mga inalagaan, siya na lang ang ginagamit. So, nakakaroon ng inbreeding. So, I see. Okay. Sa case po ninyo, sir, Doc, dito sa Freshwater Aquaculture Center, gaano kalaki ang naipoproduce naman ninyo na similya base doon sa na-identify na need? Yes, actually. Ang Central Luzon State University kasi isang university. No? At ang Freshwater Aquaculture Center is ang mandate namin research extension. Okay. Actually, hindi namin mandate yung production. I Pero, see. pinipilit namin na meron kaming setup na for production. Hindi ganun kalaki. Malit lang. Just kasi kami academic institution, training institution, para meron nakikita ang aming estudyante at saka mga trainees. Ganito pala kumita, ganito ka ang production. Kasi kung hihinto namin yon, puro theoretical. Mas maganda talaga actual. So, like for example, sa aming breeding nucleus, yung breeders na napoproduce namin, bago dumating itong proyekto, nakaka 300,000 lang kami per annum. Okay. Napaka-konti niyan. Kaya nga katulad na banggit ko kanina sa iyo, pagka ang isang hatchery operator magre-request doon, kuminsan aabutin ng, mabilis na actually 2 months, 3 months. Kuminsan aabutin 6 months, kuminsan a year, may iba pa ba nga, sa kakahintay, hindi na makahintay kasi kailangan na nila ikal yung breed nila. Yes, so, yung anak na lang, yun ang ginagamit nila. So, kaya yun ang nakita namin problem kasi nung naging umupo ako sa director din, nakita ko na maraming kailangan. Bakit hindi natin kailangan i-upscale ang operasyon? So, nakita ko ang problem sa sistema na kung saan. Kaya ginawa ko, nag-propose ako sa DST to upscale our operation. Kasi talagang marami nangangailangan, hindi lang namin servisyoan. So, with this program actually ng DOST, ay nakita namin ngayon na ang potential ngayon na maikala talaga itong breed namin sa buong Pilipinas. Ngayon kasi, Luzon lang eh. Merong ilan sa Visayas at Mindanao, iba kasi napakalayo yung ganung sistema. Doc, itong strain ninyo ngayon, itong FAST, gaano to kaganda or ano ang advantage nito compared to, let's say, sabihin na natin, yung BIFAR na similya or from the private sector? Yes. Lahat ng mga magagandang breed nito, ang aim talaga nito is good growth. Okay. Good growth. Kaya lahat ng magaganda ang growth performance. Pero ang pinaka-unique feature na sa amin ay late maturity. So, very advantageous yan sa growth operator. Kung hindi magse-sex reverse,
na-harvest mo na siya in 4-5 months, hindi pa nanganganak. Hindi pa Yan. nanganganak. Ang isang advantage pa niyan, yung iba kasi mga hatchery operator, kung minsan, dinodoble nila yung hormone or iniklian nila yung duration ng treatment sa sex reversal, which is hindi advisable kasi hindi mapo-perfect yung sex reversal. Okay. So, mangyayari noon, pagka nirelease o inalagaan na ng grower natin, meron pa rin. Mga anak. Oo. Oo. Ito, base sa feedback ng mga hatchery operator namin, very confident sila na kahit 2 weeks lang ang treatment, i-release nila. Yung feedback sa mga farmer, grow-out operator, is maganda kasi na-harvest na, hindi pa nanganak. Doc, bigyan lang natin ng backgrounder yung audience natin. Kasi yung number one na problem ng tilapia industry ay yung tilapia, kung hindi mo siya isi-sex reverse, mabilis manganak. Yes. At kung nanganak siya, instead na mag-concentrate siya doon sa pagpapalaki ng katawan niya, ay napupunta doon sa reproduction. Yes. Kaya yung farmer nalulugi Yes. kasi puro maliliit Yes. na anak ang lumalabas instead na malalaking tilapia. So, kaya pumasok yung sex reversal. Yes. Aside from sex reversal, kailangan mo rin magkaroon ng mas magandang binhi, sir. Kasi, Yes, oo. like yung mention ninyo na late maturity, dahil late maturity, sigurado na hindi siya magre-reproduce by the time na na-harvest. Yes, sir. Or even na-harvest or even before i-harvest, hindi magre-reproduce Yes, yung sir. tilapia. Tama. May collaboration ba kayo with, let's say, BIFAR para Yes. mas mapalaki natin itong programa? Yes, actually, dito sa program na to, isa sa mga project nito, we have collaboration with BIFAR. Part ng project nito is trying to look at, heat at saka cold resistant strain. Ibang issues na naman ibang ito. issues yan kasi sa climate change. So, dito, isa sa mga proyekto na ito na pinangunahan ng Isabela State University is nag-import sila. Part ng project is to import cold tolerant from Taiwan at saka heat dito sa Thailand. Okay. So dito, ito yung mga bagong mga tilapia na breed na galing sa ibang bansa na we're looking into, i-evaluate namin ito comparing sa FAST. At dito, ang tinitingnan ko dito kasi we are already on our 45th generation. So we have to assess kung we have to infuse new blood, kumbaga. Dito sa aming mga families, okay, to improve further yung performance niya with the advent itong climate change. So yun yung tinitingnan, sir, namin. So far, yung FAST ngayon, primarily, ano po yung characteristic nito? Regular growing sa Philippine condition, parang Yes, ganun po sir. ba? Iba pa yung, let's say, kagaya ng sinabi nyo, pagpasok nung alimbawa ng bloodline na resistant sa heat or sa sobrang lamig. Wala pa yun doon, sir? Wala pa kasi itong breeding program na to, karaniwan nakafocus nun yan sa growth survival Okay. FCR, yan. Ngayon lang medyo talagang kailangan natin tuunan ng pansin because of the climate change. Although meron tayo aquashade technology. Yung pero aquashade technology, yes. Okay yan sa hatchery. Sa hatchery. Pagka grow out yan, napakalaki. Sobrang laki naman ng kukuha. Hindi kakayanin. Hindi practical daw. Yes, baka doon papasok itong mga heat tolerant na strain natin. Doc, explain ko lang din po, yung shade technology na na-mention ni Doc, ito yung ginagamit sa mga hatchery para mga anak. Yes, kasi pag sobrang init na, hindi siya manganganak. Oo. Ayun. Nabubugok kung minsan yung itlog, kung manganak man siya, nabubugok sa sobrang init or hindi ma-fertilize. Yeah, okay. Itong highlights nitong project na to actually is we're looking really forward na in 2 to 3 years babahanan ng mga quality tilapia fingerlings para sa ating growth operator. Dahil sa ngayon, we have already identified at accredited nearly 100 hatchery operators nationwide. Private na po ito, Private, sir? sir, to. Okay. Well, although private yan, meron iba kasi mga state colleges and universities na nagre-request. Okay. So, in-accommodate na rin namin sila. So, merong mga 6. Na State U? Yes, State U. Ang isa dyan is yung Pampanga State Agricultural University, Aurora State College of Technology, sa Mindanao yung MSU Naawan, yung Marinduque State University, Isabela State University. So, yung mga yan. Okay, so sila magiging partner. Pero majority nito ay mga private nating individual. Ngayon, isa pang pinaka-highlight nito, sa ngayon is Luzon area around 45 private na tayo.
Mga 10 hatchery operators lang na-identify namin sa Bisaya. May sa Cebu, Bohol, Bacolod, ngayon sa Leyte, Iloilo. Yan. And then sa Mindanao, around 45. So nearly 100 na yan. So marami. At increasing pa sila kasi marami pa kami nakikilala na gustong maka-avail. Kasi samantalahin niyo dahil ito ay for 2 years lang para matest ninyong aming isda. Ang isa pang pinaka-highlight, sir, nito ay we have identified satellite breeding nucleus. Kasi ang breeding nucleus sa CLSU lang. Okay. So, ang gusto natin, mas may palapit sa mga hatchery operator itong breeding nucleus. Kaya sa Mindanao, we have identified 2. Tapos sa Luzon area, we have identified also 2. Itong breeding nucleus, Doc, ay private sector na Yes, po private ito? sector to. Yes. Okay. Dahil sila may resources at sila na lang yung padadalhan namin ng mga foundation stocks para makakatulong ng CLSU in mass producing itong quality breed na siyang pwedeng ipamigay sa ating mga accredited hatchery operators. Hatchery. So, parang freshwater aquaculture center din. Yes. Yes, na ikakalat nyo lang sa private sector and then sila yung magpuproduce ng magiging gagamitin ng mga breeders. Yes, sir. Ang isang pinaka-highlight pa, sir, dito ay set up kami ng accreditation system. Okay. Kasi nakita namin, ang problem dito, sa ngayon, bago dumating proyekto, pag may bibili sa amin ng breeder, kaya marami, kaya maliit, nagbibigay kami ng certification. Okay. Na galing siya sa CLSU. Ito yung quality breed. Ang napansin namin, bibili lang ng konti, mababalitaan namin sa industry, million na pinoproduce. Ginagamit ang certification for marketing purposes. Okay lang yun kung maganda sana yung ipapares. Kung totoo na yes, yung binibenta galing doon sa... kasi kumbaga, yung halimbawa 1,000 lang na breeders ang binili, hindi makapag-produce yun ng milyon. Yes, So, ibig sabihin, meron silang ibang ipinares. So, doon, okay lang kung maganda sana yung magiging resulta. Kung magiging pangit, image ng CLSU ang lilitaw. Pangit naman pala sa CLSU kanila. Okay. Kaya ngayon, dito sa program na to, ang gagawin namin is, nag-set up kami ng accreditation system wherein we'll be monitoring them. At alam din ng mga farmer natin kung sino yung mga accredited. Para kung halimbawa malapit sa lugar nila, mayroong accredited pala, hindi na sila kailangan pumunta pa sa CLSU. Doon na lang ma-insure nila. Kaya yung mga binibilhan nila na nagsasabing fast accredited hatchery operator sila, pag wala sa listahan, ibig sabihin, hindi sila totoong fast accredited hatchery operator. Sir, tama ba na supposedly dapat buong Pilipinas, fast na lang dapat ang gagamitin? Not necessary kasi nandyan pa rin yung BFAR. Kumbaga, ang kuwan namin kasi makikita natin sa statistics ay 200 million lang ang na-contribute ng BFAR during 2022. Napakalaki pa ng gap. So gusto namin tulungan ang BFAR na makadagdag sa mga quality breed na para maging available sa ating growth farmer. Kaya ba natin eventually ma-produce lahat yung demand, sir? I think kung magtutuloy-tuloy ito, I think kakayanin. Kasi talagang kailangan parang itong mga accredited hatchery operator natin, ito yung mga multiplier. So kailangan talagang maayos itong ating satellite breeding nucleus. So kumbaga, yung system lang, we have to make it institutionalized na kung saan para maging sustainable. Matapos man ang project na pinondohan ng DOST is lumalakad pa rin. Kasi may sustainability plan na kung saan makikita natin na kung sino man ang pumalit na magmamanage, tuloy-tuloy pa rin. Kasi at the end of the day, ang aim talaga natin is to serve our tilapia industry. At babalik tayo dun sa unang sinabi niyo, Doc, na dapat yung mga technology nito ay talagang ginagamit ng Pilipino, hindi yung naiiwan lang doon sa research. Kaya dito, kumbaga, mararamdaman na ng mga ating mga magtitilapia na talagang yung technology, hindi lang andun lang sa eskwelahan, andun lang sa research institutions, talagang mafe-feel nila na meron silang katuwang sa kanilang mga hanap buhay. Sir, yung mga stakeholders kahapon, anong reaction nila? Actually, bago pa yung kahapon, during first day pa lang, marami nang lumalapit sa akin . So, kasi iba doon, nabisita namin, nalaman ng kapitbahay na hatchery operators, pwede bang i-link nyo kami? Kaya talagang kahapon, sige kako, kaya pinakilala ko sa kanila yung in-charge ko sa scheduling. Pagka magpa-follow up kayo, ito ang tatawagin ninyo. Paparati sa scheduling. Doc, yung na-mention mo na yung accredited satellite breeding nucleus at saka yung mga hatchery operators,
Doc, gaano kalaking business potential ito para sa Filipino? Buong Pilipinas? Oh, well, actually, in terms of sa hatchery operation, magandang potential ng hatchery hindi katulad ng, well, kung kukumpara mo sa guroat, mas maganda ang potential ng sa hatchery. Ng hatchery? Hindi naman po pwedeng lahat naman sila pumunta sa hatchery. Nag-hatchery? Walang mag-groat. Depende sa quality rin ng tubig. Okay. Kaya site specific. Like for example, sa Mindanao, ang isang the best na lugar na magandang potential for hatchery area is yung Banga. Sa South Banga. Cotabato. Yes. Ang ganda ng flowing water doon. Kung minsan Okay. magbutas ka lang ng tubo. May tubig na. May tubig na. Kaya almost 80% ng hatchery operators sa Mindanao galing sa Banga. Sa Banga. Despite that, kulang na kulang pa rin ang kanilang fingerlings. Yayaman ba ang mga private Yes. natin dito, sir? Mga Actually, practitioners na actually, papasok dito? Actually, titignan mo nga yung mga hatchery operators, mayaman pa. Talagang mayaman sila. Oo. Pero dito, sa program na to, walang mayaman, walang mahirap. Yes. Lahat, kaya malaki ang farm mo, kaya maliit ang farm mo, binibigyan namin. Wala kaming specific na requirement lang, kailangan ganito kalaki. At mas pinadali namin. Yeah. Kasi ang gusto namin, meron kang farm, titignan namin kung okay naman at may idea ka sa pag-aalaga, well good. Pag wala, titrain ka namin. Bibigyan ka na namin. Wala nang recruititos. Yun ang gusto namin. Pero pag may requirement ang LG Union na mga permit, business permit, DNR, comply na lang. Bahala na kayo. Basta't kami, bibigyan namin kayong isda. Labas na kami dyan sa mga permit na hinihingin sa inyo. So, anybody ba who wanted to be a breeder, possible, or kailangan at least nakakaintindi talaga ng tilapia farming in the first place? Hindi. Sa amin, basta halimbawa yung baguhan, interested, sige. Because part ng project namin is, bago namin kayo bigyan, ititrain namin kayo doon. Okay. Para hindi naman sayang ibibigay namin sa inyo. And then, gagayad namin kayo along the way. May messenger naman dyan, so madali na lang ang communication, bibidyo nyo lang kung anong nangyayari. So, we will assist you hanggang sa medyo makatayo na sila ng pasarili nila. Ayan. So, wala kami requirement na dapat ganito ng experience mo, wala. Walang ganon. Yeah. Zero experience to highly expert ka na, okay lang. At least mas madaming opportunity para sa Yes. mga naghahanap Yes, sir. na pwede silang Yes, sir. pasukin ito. Tama, sir. Yan, Doc, maiba ho tayo konti. Kasi yung balikan lang natin yung sex reversal. Kasi ito ay gumagamit ka ng hormone. Yes, sir. No, Doc. At alam naman natin na may mga grupo rin na nag-advocate into natural farming. Yes. Ayaw nila ng mga hormones. Yes. Ano ang take nyo dito, Doc? Yes, actually, may mga studies nagsasabi, okay naman, wala naman nasa isda, pero may nagsasabi, how about yung residue nito nasa ating groundwater, etc. Okay. So, sa ngayon, one of our colleagues sa CLSU, nag-study na rin yan paggamit ng natural, yung pine pollen. Okay. Meron yan. Okay? Sa ngayon, kaya lang, ang problema sa pine pollen is karamihan nakukuha sa Baguio or kung saan man lugar. Pero so, in short, posible baka limited pa rin ng source ng pine pollen. Ang nakikita namin take ngayon is maibalik ang YY male technology. Okay. Previously, 1990s, meron tong YY male technology. Yes, maganda to dahil ang lalaki mo ay may YY chromosome, mimix mo lang sa babae, hindi mo na kailangan ng sex reversal hormone, lahat yon lalaki na. So, yun yung gusto namin ibalik using itong fast breed na namin. Breed. Yes. Dok, bigyan ko lang ulit yung audience natin ng para maintindihan nila ano yung YY. Ibig sabihin po nung yung, 'di ba, yung pag nag-asawa, XX yung babae. Lalaki, XY. XY. Ang lalaki. Ang lalaki. Ngayon, yung research for the tilapia na YY, wala na yung X chromosome. Tinanggal na. So, automatic, lahat ng magiging anak, lalaki. Ayan. So, kumbaga, itong lalaki, nagkikerry na siya. Naturally, ang lalaki, XY. Dito, sa YY male technology, ang lalaki, YY na. Yeah. Ipaparis mo na siya sa XX, magiging XY, which is normal na lalaki. Oo. Ayun. Ang galing ng technology. Ano po ang, paano yun, Doc? Kasi nga, di ba, nung 90s, andyan Yes, na yan. sir. Yes, sir. Di Doc Meir na. Si Dr. Graham Meir. Oo, ngayon, for some reason, hindi siya naging popular because... ang take ko dito, sir, kaya hindi naging popular during that time kasi yung dinevelop nilang YY male na tilapia, nanggaling siya sa hindi ganong genetically improved na isda pa. Isda pa. Normal pa. During that time kasi,
sabay na dinidevelop itong gift tilapia. Genetically improved farm tilapia. Sino po ang nag-spearhead ng gift? Kuwan po ito. BIFAR? International po. International Ano din. po, World Bank ito, tsaka something na, kuwan, malaki sir ito eh. So, hindi lang talaga national yon, international yon. So, nung na-develop na itong gift, malalaki yan. Kahit na malalaki ito at hindi ka na gumagamit ng hormone, mas malalaki pa rin sa gift. Mas malaki pa rin sa gift. At pwedeng mag-sex reverse. Okay. So, kaya medyo hindi na napagtuloy. Kaya ngayon, ang tinitingnan namin ngayon is, with this fast, we try to develop YY from the fast. Which is Si fast ang i-develop natin for YY. Yes, sir. Tama ba, Doc? Si fast is a lot bigger, mas maganda siya kaysa kay dating gift. Well, mahirap naman magkumpara na sabi na mas maganda sa akin. Okay. Lahat naman yung magaganda. Okay. Mapabipar yan, mapag-gift yan. Maaring depende na lang yan sa culture environment, culture practice, pakain. Maaring yung iba, sumablay lang siguro sa management o sa pagkain. Kaya, parang pangit itong breed na to. So, yun. So, lahat yan magaganda. Okay. Safe answer. Yes, lahat yan magaganda. But at least yung sariling atin itong fast ngayon. Yes, sir. Tama ba na Yes, dapat ito yung dapat popular? So sa ngayon actually para maraming choices. More chance of winning ika nga pag tumataya ka, ano? Okay. So sa kanila at least yung BIFAR marami silang mga nabibigyan kung di man nila kaya yung CLSU Freshwater Aquaculture Center nandito rin magbibigay din ng ibang mga at least kung pwede na i-try sa BIFAR, pwede i-try sa FAST ngayon kung saan mas mag-work sa kanilang system, sa kanilang practice at least meron silang mga pagpipilian. Kasi kung tinitignan ko dito kung isa lang what hindi mag-work sa kanilang system, wala na silang ibang choice na pwede pang pipilian. Like for example, sa ngayon sa Pampanga area, medyo yung salt water intrusion. Okay. Umaalat. Medyo hindi kakayanin ng fast. Meron dyan yung spin. Yung BIFAR, meron naman yung iBest na tinatawag. At meron din yung BIFAR ng Molobicus. Okay. So they can try all of this breed kung sino mas mag-work, mas magandang performance sa kanilang farm. Depende sa location nila. Yes, sir. Actually, in the future, yun din ang tinitignan namin sa Freshwater Aquaculture Center. Aside from YY, isa tinatarget namin is how we can increase the tolerance of fast sa maalat. Yun. So, ang medyo matagal-tagal pa rin research to, Ang Doc. time frame ko dyan, palagi ko may mga 5 years. 5 years. So, hahanap kami talaga ng talagang kaya talaga ng maalat na maalat and then we'll try to evaluate kasi evaluate mo pa yung performance ng fry into grow out kung talagang okay yung survival and everything bago talaga natin ma-release na sa ating mga farmer. Ano pa ba ang kailangan ng CLSU Freshwater Aquaculture Center para mapabilis, mapalaki itong fast natin? Yes. Actually, kung tutuusin, pagkatapos ng project, talagang CLSU na ang nag-maintain, no? Pero kung titingnan natin, ngayon actually, dahil government kami at kami isa sa mga specialized R&D center ng CLSU, hindi ganun kalaki, Sir Bads, ang budget namin. Baka merong gustong magdagdag, mas maganda. Kasi kung tutuusin sa isang taon, 1.5 million lang. 1.5 million lang. Sa 1.5 million na yan, sa feeds lang ng aming mga experimental fish, abot na kalahating milyon. Maubos na 800,000. Yung sa pag-maintain lang ng kalinisan namin, nasa 200,000 na. So, wala. So, talagang, we really have to write proposal. Kaya karamihan ng aming mga research undertaking is external funding. Improvement ng aming facility, external funding. Kaya nga, sinasabi ko sa mga kasamahan ko, mga researchers din doon, we really have to write proposal. Pero dapat i-write natin proposal talagang base sa industry need. So, kailangan, we have to be exposed sa industry para hindi lang yung research lang ng research. At the end of the day, after nun, tanong ng farmer, paano ko magagamit yan? So, yun. Mga ibang pondo na mapunta na lang sa research. Yung sa flood control project, bilyon-bilyon, kahit kapiranggot lang doon, sir. Yes, 1% naman lang sana, bigay sa amin. Ang laki yung tulong, no? Kasi tilapia industry ang ating nire-resolve dito. So, kaya kailangan, ba't di nila buhusan ng pondo itong kuwan na to? Doc, okay, na-mention mo na rin lang yung industry. Okay.
can you give us an idea of all the farm-raised na isda sa Pilipinas? Is it tilapia yung number one commodity natin? Well, sa ngayon, bangus. Bangus pa rin? Bangus. Pangalawa, Okay. Pangalawa ang tilapia. oo. So, bangus is number one, Yes. tilapia is number two. Yes. Okay. Oo. So, ang take ko dito is, in the future, maaari ma-exhaust na natin, ma-maximize na natin freshwater resources natin para sa tilapia. Mhm. Yung bangus kasi maluwang yan, dagat. Pwede mag-cages ka dyan. Oo. At saka yung yes. cages na lang, Cages, dami na oo, agad. yes. Oo, kaya ang sa nakikita nga dyan is itong ating mga coastal areas, mga available coastal areas na kung saan pwedeng alagaan ng, well, papasok Tilapia dyan ang na yes, yung saline tolerant. pang-alat, Yes, oo. kaya yun din ang isa sa vision namin is how we can improve the salinity tolerance nitong fast natin. Kasi sa ngayon, kaya lang mga hanggang 12 to 15. Yung ibang mas mataas dyan, hindi nakakayanin. Yun. Pero may strategy dyan. Kung sa lugar nila, during rainy season, hindi tumataas kasi rainy season, pwede silang mag-alaga. Kasi Isakto lang nadadilute nila. yung tubig. Isakto lang nila na bago maka-harvest na sila bago tumaas. Bago tumaas. So, it's a Yung matter of salinity. timing. Yun. Going back ulit, Doc, so can you give us an idea? Ayun yun na-mention nyo kanina yung need, no? Nung similya. Yes, sir. But dun sa consumption ng tao, gaano kadami kinakain ng Pilipino? Yes. Actually, ang per capita consumption nagre-range lang from 2 to 3 kilogram per year. Aha. Kaya nga, makikita natin, base sa statistics, this year, kailangan natin around 350,000 metric tons ng tilapia. Yun yung base sa per capita consumption. Ngayon, tumataas ang dami, so in-expect na tataas din yung demand. So with the increasing demand ng tilapia, yung fingerling production, fingerling supply, kailangan din tumaas din ang demand. Yes, oo. Like for example, by this year, from 2.1 billion, with the target increase ng makukonsume na tilapia, dapat additional of around 60 million of additional fingerlings from 2.1 billion. Grabe. Yan. So ibig sabihin nun, Doc, kung yung similya pa lang hindi mai-provide, edi yung meat, yung Yes. isda na requirement, Definitely. hindi rin maibigay. Yes, definitely, sir. Mahirap naman na darating ang panahon, magaya tayo sa bangus natin, na kung saan almost 70 o ilang percent ng bangus natin ini-import from Indonesia or from other country. Mahirap naman yon. Kaya ngayon pa lang, we really have to resolve the issue on the availability ng supply ng fingerlings. Wow. Hindi lang availability. So ngayon walang import na tilapia? Wala pa naman sa fingerlings, sir. Wala pa. Sa isda? Sa isda, hindi ko lang kabisado kung pag meron kayo nakitang frozen sa palengke, palagi imported, sir, yun. Oo. Kasi ang tilapia is either fresh na patay or buhay. Live. Yes. Okay. Doc, meron ba kayong mensahe sa audience natin? Ang ganda-ganda ng ginagawa ninyo. Yes. Sakripisyo rin yan, Doc. Yes, yes. Totoo yan, totoo yan. Well, baka sakaling may mga sa ating kinakukulan na nanonood. Alam ko na maraming nanonood sa inyo. So, alam naman natin nandyan yung support ng national government. Okay. Yes, national government. Andyan ang DOST supporting us in funding. Yes, okay? yes. Pero yon project yung mga yan eh. No? After that project, ala na. So, if they Doon could mas malaki dapat support. Yes, support. Like for example ngayon, well, sasabihin ko na siya, meron kaming proposal, kadugtong nito, yung rehabilitation ng facility, breeding nucleus. Okay. To really target a larger production of quality broodstock. O hopefully, mag-grant yan ng DOST. Okay, that's around 20 million na facility improvement. Sa state of the art siya, climate resilient na siya. So, solar powered siya with aqua shades, okay na siya, automatic. Parang precision agriculture na siya, yes, aquaculture. Yes, oo. So, isa yun. So, ngayon, nakikita natin talaga ang increase ng demand sa tilapia. Okay? Dahil, along the way, talagang base sa datos kasi, yung catch natin from the wild ay kumukonti. Almost, mas mataas na ngayon sa contribution ng aquaculture. Okay. So, yon. So, we really have to focus on tilapia industry. We really have to help the tilapia industry. Ngayon, ang Freshwater Aquaculture Center ay nandito to help the industry. Together with other government agencies like BIFAR, we are here to help our tilapia farmer. So, along the way, hindi naman namin kaya. Hindi naman namin sinasabing perfect ang aming breed. Okay. Gusto namin makuha yung very open kami for feedback. Kasi with feedback,
we can further develop our service, our breed. So yon. Kaya itong mga partner farmer namin, sabi namin sa kanila is what you just need is feedback. Kaya positive yan, kaya negative, we are very much welcome because magagamit magagamit namin on how, kung ano pang dapat namin i-resolve in the future. So sa mga nagtitilapia dyan na naghahanap ng quality breed, just keep in touch or let us know para habang nandito pang proyekto, we can provide you itong quality breed namin, yung fast strain. At before that, kailangan namin makuha yung mga information sa farm. So kung di man namin kayo mapuntahan, we'll just be requiring virtual tour. So i-video nyo lang and then send us to us and then we'll assess and then we can schedule providing you the quality breed from Central Luzon State University. Yan, ang maganda dyan, sanay ka na or mag-uumpisa ka, may opportunity. Yes, wala kaming criteria na malaki ka o maliit. Kaya maliit ka, walang problema. Doc, paano ko kayo makakontakt? Yes, bibigay ko lang sa yung number that you can flash para at least get in touch sa amin. Yeah, again, Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University. Makikita nyo po dito sa description ng video, andito yung contact details nila, sir. And of course, thank you tayo sa DOST Picard dahil sinusuportahan nila yung inyong research, sir. Yes, sir. Thank you very much. Sa DOST, thank you very much. Shout out. So, thank you. Doc, thank you. Thank you so much. Much. Yes, sir. Thank you, sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.